Ito na talagang kaabang-abang naglalakasan ng mga military assets ang bibilhin ng Pilipinas. Maliban nga sa pinakamalakas na barkong pandigma na parating na ngayon sa ating bansa, meron pa pala na bibilhin ng Pilipinas para palakasin pa ang ating depensa. Ano nga ba yan mga balitang talagang nga naman kaabang-abang at inaabangan na lahat na dapat mong malaman. Pero bago yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa. Isang nakakalungkot na balita nga nangyari dahil nalagas na naman ang isang fighter jet FA-15 ng Philippine Air Force at sa kasawayang palad nasawi ang dalawang piloto nito. Pero maiba tayo kung meron nakakalungkot na balita, syempre itong balitan talaga nga namang kaabang-abang ang ilalatag ko sa inyo ngayon na dapat mong malaman patungkol sa AFP Modernization Program. Mapunta muna tayo sa Philippine Navy dahil pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas darating na nga sa ating bansa. Ito nga magiging pinakamalaki at pinakamalakas kargada ng mga armas na barkong pandigma ng Pilipinas na binili pa natin yan mula sa bansang South Korea. Ito nga ang BRP Miguel Malvar. Walang binatbat dito ang dalawang Jose Rizal class frigates ng BRP Antonio Luna at ng BRP Jose Rizal. Ang BRP Miguel Malvar mga pare ko may vertical launching system, may close-in weapon system, may mga missiles. Talagang kargado ng mga armas, hindi kagaya ng dalawang Jose Rizal class frigates na kulang-kulang nga mga armas nito at hindi nga kayang makipagpalagan sa napakalakas na mga barko ng ibang mga bansa. Pero ang BRP Miguel Malvar ay kayang-kayang pumalag kahit sa naglalakas sa mga barkong pandigma ng China. At kung inaakala mo ito ng pinakamalupit na balita natin para sa video na to, dahil hindi pa, 6 na offshore patrol vessels pa ang inaasahan natin na darating sa mga susunod na taon na binili rin mula sa bansang South Korea. At maliban dyan, meron pa dahil bibili muli ang Pilipinas ng 2 bigating frigates. Sa ngayon nga hindi pa natin alam kung saan bibili ang Pilipinas, pero alam natin bago matapos ang taong ito ay maikakasana ang proyekto sa pagbili pa ng 2 bigating frigates na magiging pinakamalakas na barko ng Pilipinas sa future. Mas malakas pa sa BRP Miguel Malvar na parating na nga ngayon sa ating bansa at malapit na matanggap ng Philippine Navy. At kaugnay nga sa nauna natin balita sa pagbagsak ng isang fighter jet ng Pilipinas, nakakahulugan nga lang na bawas na naman ang ating FA-50, ang fighter jet ng ating Philippine Air Force. Kaya kailangan na talaga na bumili pa ng karagdagang mga fighter jets dahil hindi sasapat ang 11 fighter jet o FA-50 na gamit-gamit na nga lang ngayon ng Philippine Air Force. At kung tama ako, hindi pa nga talaga nagagamit ang kabuuan ng 12 FA-50 kahit nung dati pa. At ilan nga lang ang napapakinabangan dito dahil sa kakulangan ng mga spare parts mga pare ko. Pero ngayon ito talagang kaabang-abang na balita dahil plano na nga rin ng Pilipinas na bumili pa ng mga fighter jets, hindi lang fighter jet kundi multi-role fighter jet. Nauna na nga na sinabi ng gobyerno na ikinakasana ang pagbili sa 12 FA-50 na naman. Hindi nga lang 12, balak pa itong dagdagan ng gobyerno ang pagbili pa ng mga upgraded Fighting Eagle para sa Philippine Air Force. Sana nga ay maikasana ito kaagad dahil alam naman natin na kulang talaga tayo sa fighter jet. Masasabi nga natin na wala tayong bilang pagdating sa air superiority na kailangan talaga pagdating sa gyera at para madepensahan ang ating bansa. Mga FA-50 upgraded ay makakatulong sa ating pagbabantay ng mga teritoryo at syempre kailangan ng maikasayan. Maliban nga dyan, plano din ng gobyerno na bumili pa ng mga multi-role fighter jets para sa Philippine Air Force. Ito ang dapat mong malaman patungkol sa pagbili ng gobyerno ng mga fighter jets. Saan nga ba bibili o saan nila nakikitang bibili sila ng mga multi-role fighter jets? Sa ngayon nga mga pare ko, yan nakikitaan natin ang potensyal o malaking potensyal sa pagbili ng mga fighter jets para sa Philippine Air Force ay ang bansang South Korea, ang KF-21 Boracay. Bago nga lang mga pare ko yung KF-21, mukhang hinihintay na ito ng Philippine Air Force dahil magsisimula pa nga lang ang mass production ng 4.5 generation fighter jet na ito. Medyo stealth na mga pare ko. Yun nga lang nasa labas pang mga armas nito. Pero kung pa man solid na rin at quality, kalidad dahil gawa ng South Korea. Subok na natin yung mga pare ko. Dahil alam naman natin ang mga FA-50 ay gawa rin ng South Korea. Kapag nangyari nga na makabili tayo ng KF-21, tayo ng isa sa pinakanaunang bansa na makakabili ng mga ganito maliban sa Indonesia. Kaya sana ay maisa katuparan na nga pagbili ng mga KF-21 Boracay mula sa bansang South Korea para marami tayong inaantay. Dahil alam naman natin na matagal-tagal gawin ang isang fighter jet.
Ay mga pare, kayo ano masasabi nyo dito sa pagbili ng Pilipinas ng mga KF-21 Boracay at ng karagdagang mga upgraded Fighting Eagle mula sa bansang South Korea? I-comment mo na dyan sa ibaba. Maraming salamat. At kung meron ka na pupusuan na fighter jet na swak para sa Philippine Air Force, pwede bang i-comment mo na dyan ang malaman natin ang inyong mga opinion dito patungkol sa pagbili ng Pilipinas ng mga multi-role fighter jets at karagdagang FA-50 Fighting Eagle. Ano-ano pa nga bang mga military assets na kailangan ng ating bansa? Sa tingin mo, i-comment mo na rin dyan sa ibaba. At ano masasabi mo sa paparating na ngayon na pinakamalakas na warship ng Pilipinas, ang paparating na BRP Miguel Malvar, pagkabat corvette ito ay malamang ay i-reclassify nito bilang isang frigate dahil mas malaki pa nga ito, mas mahaba sa dalawang Jose Rizal class frigates. At kung nagustuhan mo ang video, huwag mo nang kakalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell kung tunay kang sumusubaybay sa AFP Modernization Program. Maraming salamat.